Okay mga kaibigan, so this is my Razer Viper Ultimate which I've been using for over 1 year now. Maglalagay ako ng air quotations dun sa 1 year kasi while technically I've been using the Viper Ultimate for over 1 year now, ito na actually yung pangalawang bili ko ng Viper Ultimate. So ito nga yung unang unit ko ng Viper Ultimate which kung mapapansin nyo is medyo bugbog sarado siya, yeah. So ito nga yung binili ko December of 2022. Tapos ito naman binili ko July of 2023. So technically, I've been using the first unit for 6 months. Tapos ito naman, over 6 months na. So combined, over 1 year na yun. So siguro bago ako mag-proceed sa update part dito sa Viper Ultimate, paliwanag ko muna siguro sa inyo kung bakit kinailangan kong bumili ng pangalawang unit. So alam niyo mga pagkakataon sa Valorant na for some reason, consistently mo nakukuha yung mga games na bawat laban na i-take mo is headshot, parang piniprefer ka nung kalaban mo. Yung Reyna, na for some reason, lagi kang win-one tap. Pero pagdating sa mga kakampi mo, is nagwi-whiff sila. Consistently ko na ko yung mga games na yun until one game is bigla na lang, nag-rage gaming ako sa game na to. Yan ang ginawa ko is, gano'ng kataas ba to? Pero basically, kinagis ko. Yes, alam ko na kung anong sabihin nyo. Alam ko nga kaibigan. So while technically working pa yung mouse na to, so basically na-fuck up ko yung inner frame neto. So, halos ang hirap ng pindutin netong right click. Left click okay naman for the most part, pero dahil na-fuck up ko nga yung inner frame neto is halos unusable na siya. Unless alam kung puro left click ka lang, ganon. Yes, nag-try na ako mag-inquire, magtanong around para sa frame lang mismo ng Viper Ultimate, tapos ako na mismo magta-transfer ng mga internals niya. Hindi na sila nagbebenta ng ganun, unfortunately. Medyo no choice nga ako, kaya bumili ako ng bago. So, lesson learned mga kaibigan. Lalo na kung pricey yung peripherals nyo, mapa-keyboard man yan o mouse, huwag nyong iba to, obviously. So yeah, moving on na tayo sa update part ng video na to. So, again, I've been using the Viper Ultimate for over a year now, and I just love this mouse. If I remember correctly, is 2019 pa ata na-release yung mouse na to, and quick tech specs lang neto. For some reason, oblivious ka sa Razer Viper Ultimate or Razer in general. So itong specific mouse na to has Razer's Focus Plus optical sensor and yung optical switch ng Razer. So this has an ambidextrous design, so sobrang mahal na mahal ko yung pagka-design sa mouse na to. So, meron tayong side, back, and forward buttons. Each side yan. May rubber grips din tayo on either side which you can replace. Tapos, under the mouse is ang PTFE fit natin. Tapos, ang sensor and ang contact points para sa magnetic charging dock nito. So, ito nga yung charging dock niya na dapat pala nilinis ko. Pero yan nga, dito may kakabit yung 2.4 GHz receiver niya. Tapos, yan nga yung gold contact points. Of course, meron din tayong RGB LEDs sa ilalim ng dock which you can configure sa Razer Synapse. And yan, pasensya na talaga. Pero ito nga ang non-slip base natin. So as long as nasa smooth surface mo ilalagay yan, is hindi yan mag-slide around. Of course, detachable din yung cable neto just in case you want to go wired na pwede mong idirekta dito sa Viper Ultimate mo mismo. But as far as performance goes, at least ako, wala ako na-notice na difference between using it wired or in wireless mode. Like, this is as good as it gets for me for a really good top-of-the-line na gaming mouse. So, I've pretty much been using this mouse in wireless mode unless alam ko kailangan ko i-charge, which I actually use this while charging. So, as far as battery life goes, chargean ko to every 4 to 5 days. And siguro, ang only thing na ayoko sa mouse na to is if madumi lang ng konti sa setup mo, sa desk mo ganon, is mabilis na mag-accumulate yung dust and dirt dito, contact points mismo, and dito sa may USB port mismo ng mouse. Malinis-linis sila ngayon since kakalinis ko lang nito ng isang araw. Ang nakakairita nga doon, if may konting dirt lang dyan sa contact points na yan, tapos idadock mo, hindi yan magcha-charge. So ngayon, nagcha-charge siya kasi ayun, kakalinis ko nga lang. Tapos dito naman sa charging port is napakabilis na nag-accumulate and pumapasok mismo yung dust and dirt. Take note, sa loob ng USB port mismo. So, occasionally, ini-sprayan ko ng alcohol yung loob niyan to clean it out. But yeah, not sure if more of a nitpick yun. Feeling ko kon ata yun or
baka dugyot lang talaga ako. So dito nga sa Razer Synapse software is nakita niya naman, nandiyan yung Viper Ultimate and yung dock mismo na detect niya. Maganda dito sa dock is pwede may customize yan. For example, gusto mo, pwede kong iset to para nakikita ko yung battery level ng mouse at any given time, real time yan. So ito nga yung iba't iba mga charging status niya. And basically same na din para sa battery level. So 76 and up, halos pareho lang shades ng green na to. Tapos yellow, 50, 75, and orange and red. Tapos pwede mo i-adjust yung brightness and may iba't ibang pa mga options dyan for lighting effects if gusto mo. Pero ako gusto ko, nakikita ko at all times yung battery level ng mouse ko. Tapos dito naman sa mouse mismo, yes, meron akong dalawang profiles. Yes game and no game. Dito sa no game is sinet ko para yung right side ng back and forward buttons na to is nagamit ko siya for mute and play pause ng media. Tapos yes game is disabled yan kasi aksidente ko napipindot yung dalawang yon minsan while gaming. And while technically ito yung DPI button sa baba ng mouse, sinet ko actually yan para magsacycle ako sa dalawang profile na sinet ko dito sa mouse. So ayan, nakikita nyo, yes game, no game. And ito, pwede mo i-set yung DPI from 100 all the way to 20,000. Nasa yan na yun. Tapos you can set it from 125 to 1000 Hz. Tapos yung iba't ibang mga lighting effects, ganyan. Tapos ayan, nakaset siya sa 1mm lift of distance. Tapos sa power, yes, may mga power saving options ka kung gusto mo mag-enter siya ng low power mode after if bumaba siya ng 5%, which sana actually ayoko yun. So sana maglagay siguro ng Razer dito ng option na disable mo na automatically siyang pumupunta sa low power mode. Well, in this case, pag umabot na siya ng 5%. And of course, wireless power saving mode kung gaano katagal bago mag-sleep yung mouse kapag idle siya. And actually, hindi ko talaga kailangan pakita yung part na to since this is already an insane mouse even though ang tagal niya na since 2019 nata to if I'm not mistaken. Well, para makita nyo lang siya in action. And kung dati, ito siguro yung parang crazy, high-end, expensive na gaming mouse. Para sa akin, value gaming mouse na to. As long as na mabili mo to obviously for low price. Ang bili ko nga dito is 4,000 petot or about $80 US. Of course, don't buy this. Yeah, definitely don't buy this sa MSRP niya. For competitive gaming, casual use, obviously, this is way more than enough for casual use. For competitive gaming, this is top to, definitely high-end. Ang tulad ng binanggit ko kanina, either you use this in wireless or wired mode is it makes no difference. Like, it's basically the same experience whether you use this in wireless or wired mode. That's how good Razer's wireless technology is. Actually, itong mouse na to is more of an investment kung ako tatanungin mo. Kasi, kung gusto mo ng mouse na gagamitin mo for the next few years or panghabang buhay. Pero of course, walang forever. Kahit ang sabi ko panghabang buhay, ayun. So, kung ikaw yung isa sa mga naghanap ng mouse na gagamitin nyo long term and gusto nyo high-end na parang investment nga. Tapos yung budget nyo is around 4 to 5K. Look no further. Dito na kayo sa Razer Viper Ultimate. Highly recommended ko to. Di nyo na kailangan bilhin yung mga V2 version neto or yung mga Pro. Lalo na if you're into competitive gaming is... Yeah, for me, this is as good as it gets. Na hindi ka nag-overspend sa isang gaming mouse na abutin ka ng 10K. Doble ng price neto. So usually kasi ang presyo neto, for example, ito sa Pixel Play or Data Blitz is nasa 5K. Pero dito ko actually binili yung unit ko sa Soundpint. Ito nakikita nyo, nasa 4.3 lang to. Pero pag nag-sale, usually 4K, ganun. Unfortunately, out of stock nga lang siya ngayon. Pero dito ko nga nabili yung mismong unit na to ng Viper Ultimate. And yeah, I love this mouse. So that's the Razer Viper Ultimate after 1 year. Well, air quotations pa din. And of course, kung gusto nyo bilhin to, is i-iwan ko yung links dyan sa description. Lagi nyo gagamitin yung Lazada and Shopee affiliate links ko if bibili kayo doon kasi malaking tulong yun sa akin. And as always, the easiest way to support the channel is by leaving a like. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less up. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stew, got a